Mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw, Sir Seth. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ni nanay at tatay. Nangyari ito, dekada 60. Dito mismo sa lugar kung saan kami nakatira ngayon. Sa Kabugawaklan. Isang taon na umanong nagsasama noon si nanay at tatay bago nila naisipang magpakasal. Pareho muna kasi silang nagtrabaho at nag-ipon. Nang magkaroon na ng sapat na budget ay doon na nga sila nagplano para sa kanilang kasal. Napagpasya nila na wag nang abalahin ng mga magulang at kamag-anak nila sa magkabilang panig sa pagluluto ng mga ihahanda. Sinabihan nila mga ito na sa mismong araw na lamang ng kanilang kasal sila pumunta sa bahay. Bali sila yung mga magsisilbing bisita nila. Naganap ng uupahang kusinera si nanay at tatay na siyang magluluto ng mga handa sa kanilang kasal. Sa kanilang pagtatanong-tanong ay may nakapagturo sa kanila sa pamilyang hindi umano'y mga mahuhusay sa pagluluto sa mga handaan. Ayon pa sa nakausap nila, napakabilis umanong magtrabaho ng magpamilyang yon. Kahit gaano umano kagarbo ang handaan ay kayang-kaya nilang lutuin. Dahil sa narinig nila, ay kaagad nilang hinanap ang kusinerang tinutukoy ng nakausap nila. Sa isang liblib na bahagi ng barangay namin, nakatira ang pamilya ni Aling Syuneng. Ang kusinerang balak nilang upahan. Malayo ang bahay ng mga ito sa ilang mga bahay na naroroon. Nasa pagitan kasi ito ng bukirin at kakahuyan. Malayo sila sa bayan o sa palengke na bilihan ng karne. Nang makarating doon si nanay at tatay ay nagtaka umano sila. Dahil sadyang malayo nga ito sa pamilihan. Medyo nag-alangan na umano si nanay noon dahil baka hindi na nila maluto yung ipapahanda nila lalo pat medyong marami-rami yon. Gawa nang nakapag-ipon nga sila nanay ng malaking halaga. Aatras na sana si nanay noon pero pinilit siya ni tatay kausapin muna yung kusinera bago sila magpasya. Ganun na nga ginawa nila. Kumatok sila sa bahay nito. Pareho silang nagulat nang makita ang nagbukas ng pinto. Ay isang matandang babaeng sobrang payat. Yung tipong nakadikit na ang kulubot na balat nito sa kanyang buto. Sa kabila ng katandaan nito ay itim na itim pa rin ang kulot hanggang tuhod niyang buhok. Buong akala umano noon ni tatay ay nanay yun ni Aling Syuneng. Magandang araw po. Nariyan po ba si Aling Syuneng? Magalang na tanong ni tatay sa matanda. Anong kailangan mo sa akin, iho? Maipapaluto ka ba? Sagot ng matanda na binuntutan pa niya ng malapad ng ngiti na ikinalitaw ng kanyang bungal-bungal at may itim ng ngipin. Nagkatinginan umano sina nanay at tatay gawa ng sobrang nagulat sila dahil hindi nila inaasahan na mismong si Aling Syuneng na pala ang kaharap nila noon. Inimbitahan daw sila nito na pumasok muna sa bahay nila. Hindi kalakihan ang bahay nito. Gawa lang sa makakapal na plywood ang dingding nila at may parte ng bubungan nila na yari lamang sa kugon. Mula sa kinauupuan nila sa sala, natatanaw na nila ang kusina. Malinis naman umano ang kusina ni Aling Syuneng at hindi nga maikakailang kusinera siya. Gawa ng napakaraming malalaking kawa na nakasabit mismo sa dingding nito. Meron ding mga naglalakihang sandok, kutsilyo at itak na ginagamit sa pangkatay. Ilang minuto lamang daw silang nakaupo sa may sala nang bigla silang tawagin ni Aling Syuneng papunta sa may kusina.
Nagulat pa raw sila nang makitang may mga nakahanda ng pagkain. Sinabihan sila ng matanda na umupo muna at saluhan siyang kumain para matikman na rin nila ang kanyang luto. Hindi na nakatanggi si nanay at tatay. Mukha raw kasi talagang masarap yung mga ulam na niluluto nito. Kaya naman nakaramdam na sila ng pagkalam ng sikmura. Hindi nga sila nagkamali. Sadyang napakasarap ng ulam na yon. Hindi nila alam kung anong tawag sa luto na yon pero meron itong malapot at kulay pulang sarsa na sobrang napakalasa. Malinamnam na manamis-namis. Tapos yung karne, sobrang lambot umano. Kahit pa malalaki ang hiwa nito ay hindi sila nahirapang magnguya dahil kusa raw humiwalay yung karning yon. Kakaiba umano ang lasa ng karning yon sa lahat ng karning natikman nila. Mapino ito at hindi sumasabit sa ngipin. Hindi tulad ng baboy o baka o kahit pa yung iba pang malalaking hayop. Habang kumakain sila ay nagsidatingan yung mga anak ni Aling Syuneng. 2 babae at 2 lalaki na halos magkakasing edad lang. Pare-parehas din silang payat at may maliliit na pangangatawan. Ayon kay Aling Syuneng, magagaling din umanong magluto ang mga anak niya dahil simula pagkabata ay tinuturuan na raw niya ang mga yon. Nang matapos daw silang kumain ay napagpasya nilang upahan na nga si Aling Syuneng at ang mga anak nito para magluto sa kanilang kasal. Hindi umano nila lubos sa kalain na sobrang baba lamang ang hinihingi nitong bayad para sa serbisyo niya. Kinabukasan, bumili umano ng maliit na buhay na baboy si tatay. Dinala yon kay Aling Syuneng. May binili na rin silang iilang mga buhay na manok. Sinabihan niya si Aling Syuneng na sila na ang bahala kung anong klaseng putahe ang lulutuin. Nagbigay na rin siya ng karagdagang pera sa mga ito para may pambili sila ng sangkap. Makalipas ang 2 araw, sumapit na nga ang nakatakdang araw ng kasal ni nanay at tatay. Madaling araw pa lang ay dumating na sina Aling Syuneng at ang buong pamilya nito sa bahay ni nanay. Dala na nila yung napakaraming putahe ng lutong ulam. Magkahalong gulat at pagtataka umano ang naramdaman nila nang makita nila kung gaano karami ang dalang ulam ng mga yon. Iba't ibang putahe na puro mukhang masasarap. Talagang nakapagtataka. Sobrang liit lang ng biniling baboy ni tatay. Kaya napaka-imposibleng makapagluto sila ng ganun karami. Mga nasa 10 putahe ang dala nila. Kabilang na roon ang ulam na natikman nila noon sa mismong bahay ni Aling Syuneng. At ang kakaibang dinuguan na parang hindi naman laman loob ng baboy ang gamit. Para bang may kakaibang lamang loob umano yon. Dahil mas malaki. Pero mukha naman umanong masarap talaga. May ilang putahe umano noon na halatang karne ng baboy at manok ang ginamit. Pero meron din na tila kakaibang karne ang ginamit nun. Katulad ito ng karne na natikman nila sa bahay ng kusinera. Nagtataka rin sila sa kung paanong naipadala ng mag-ina ang ganun karami at kabigat na ulam. Gayong wala naman silang sinasakyang anumang pwedeng pagsakyan nila ng mga ulam na yon. Nagbiro pa nga umano yung isa sa mga anak ni Aling Syuneng na wala na raw silang oras para maglakad. Kaya lumipad na lamang sila para mas mabilis. Tumatawa naman ito nung sabihin yun kaya hindi sineryoso ni nanay at tatay. Nakitawa pa nga raw sila noon. Sa iya pa nga raw nila kina Aling Syuneng ay dinagdagan pa nila yung bayad sa upa sa mga yon pero hindi na ito tinanggap ng matanda.
Sinabi nito na yung mga karagdagang putahe at karne, regalo na umano nila sa kanila. Huwag umano silang mag-alala sa gastos dahil hindi naman umano nila binili ang karning yon. Bagkos, kinuha lamang nila sa tabi-tabi. Akala naman ni tatay ay biro lamang yon ng matanda dahil wala namang makikitang ganong karning marami sa tabi-tabi nun. Kung meron man, siguradong hindi yun libre. Civil wedding ang naging kasalan kaya naman mabilis lang itong natapos. Kompleto na ang mga bisita nun. Naroroon na rin ang mga magulang at kamag-anakan nila. Maging ang mga yon ay namangha sa dami ng handa na nakahain nun gayong hindi naman gaanong marami ang mga bisita. Pinagsaluhan nila ang ilan sa mga pagkaing nakahain. Isa sa mga unang naubos ay yung dinuguan at ang ulam na minsan nang ipinatikim sa kanila ni Aling Syuning. Marami ang nasarapan at nabusog kaya naman iisa lang ang naitanong nila kung kanino sila nagpaluto. Nang sabihin nilang kay Aling Syuning, bigla raw natigilan sa pagkain yung lola at lolo ko sa father side. Nagbago ang ekspresyon ng mga mukha nila. Nawala yung ngiti nila at napalitan ng pagkabahala nun. Natigilan din sila sa pagkain nang marinig nila ang pangalang nabanggit. Kaagad namang napansin ni nanay at tatay ang biglaang pagbabago ng ekspresyon ng mga yon. Kaya naman nilapitan nila sina lola para tanungin kung anong problema. Ano-anong putahe ang dinagdag niya sa mga handaan niyo? May iniregalo ba siya sa inyo bilang karagdagan sa mga ulam na niluto niyo? Yan umano ang magkakasunod na tanong ni lola sa kanila. Habang bakas na bakas sa seryosong mukha nito ang pagkabahala. Ipinagtataka umano ni nanay at tatay kung paano ito nalaman na naghandog nga sa kanila ng karagdagang putahe ang kusinera bilang regalo. Nang sabihin umano nila ang 2 putaheng na dagdag, napatampal na lamang sa noo si lolo. Habang si lola naman ay dali-daling tinusok ang ngalangala niya gamit ang mismong daliri. Nang sa gayon ay maisukan niya yung mga nakain niyang karne na yon. Lumayo muna sila sa mga bisita at pabulong na isinalaysay ni lolo ang hindi umano'y sikreto ng pamilya nang nakuha nilang kusinera. Halos lumuwa ang mga mata ni nanay at tatay nang sabihin ni lolo na pamilya umano ng aswang, sina Aling Syuning. Totoo na magaling daw talaga itong magluto at masasarap ang mga putaing inihahanda nito pero kadalasan ay hinahaluan niya ito ng mga karne ng tao na nabibiktima nila. Lalo na umano yung mga idinadagdag niyang putahe at madalas umano nitong sabihin sa mga customer niya na regalo niya ang mga yon. Hindi naman umano nito ugali na manghawa ng mga tao. Sa madaling salita, yung mga nakakain na mga niluluto niya ay hindi naman nagiging aswang. Kahit pakarne na ng mga tao ang mga yon. Nang itanong ni tatay kung paano nila nalaman ni lola na may lahing aswang sina Aling Syuning, ikinabigla niya ang sagot ng mga ito. Si Syuning at ang magulang mismo ni lola ay matalik umanong magkaibigan. Lahat ng sikreto ni Aling Syuning ay sinasabi niya sa lola ko sa tuhod. Noong mga panahong yon ay 6 na taon na raw patay ang mga lolo at lola ko sa tuhod na kaidaran lamang ni Aling Syuning. Sa maniwala kahit sa hindi, mahigit 90 anyos na pala siya noon pero kung titingnan itong mabuti,
ay napakalakas pa rin ito at napakaliksi sa kabila ng pagiging payat ng katawan niya. Nung una ay pilit pa rin kinukumbinsi ni nanay at tatay ang kanilang sarili na hindi totoo ang lahat ng narinig nila. Kahit paramdam na nilang may katotohanan yon. Kumbaga, in denial pa sila dahil maging sila ay nakakain ng marami sa putahing yun eh. Natapos ang maghapon na tila lutang umano si nanay kakaisip kay Aling Syuning. Kaya naman nang magsiuwian na ang kanyang mga bisita, ay niyaya niya si tatay na puntahan mismo si Aling Syuning. Mag-aalas 6 na ng hapon nang magtungo sila sa bahay nito. Sinadya ni nanay na magdala ng pera para ibigay sa kusinera bilang pakonsuelo. Yun lang ang naisip nilang paraan para hindi ito magduda at magtanong kung bakit sila naroroon. Medyo madilim na ang paligid nang makarating sila ron. Sinubukan nilang tawagin ang matanda pero walang sumasagot. Sarado ang pinto sa harapan kaya naman umikot muna sila sa likuran kung saan naroon ang pinto na diretso sa may kusina. Hindi yun nakasarado, Sir Seth. Kaya naman malayang nakapasok si nanay at tatay. At ng mga oras na yon, wala ni isang mang tao sa bahay na yon. Napaatras sila nang makitang nakalapag sa mesa ang isang kawa. Wala yung takip kaya naman kitang-kita nila ang nasa loob nun. Nilagang mga kamay at paa ng tao na buo pa. Konti lamang ang sabaw kaya naman nakalitaw yung mga daliri ng mismong kamay at paa. Yung pagkakaluto nito, talaga pang nilaga. Kompleto ang sangkap. May patatas, repolyo at dahon ng sibuyas. Nagkatinginan sila at sabay na napakaripas ng takbo. Doon nila napatunayan na totoong aswang ang inupahan nilang kusinera. At ang regalong ibinigay nito, karne nga ng tao. Marahil, yung nakita nilang laman ng kawa ay tira sa niluto nilang tao nun. Isinikreto na lamang nila ang kanilang nalaman tungkol sa pamilya ni Aling Syuning. Hindi naman kasi nila pwedeng ipagsabi kung kani-kanino, lalo na sa mga kapitbahay nila dahil nagsipuntahan din ang mga yon sa kasal nila. At nakakain din sa mga handa na iniluto ng kusinerang aswang. Baka akalain din ng mga tao na pati sila aswang din dahil hinayaan nilang karne ng tao ang ilan sa mga inihanda ng araw na yon. Ang huling naging balita nila kay Syuning, lumipat na ito. Gawa ng may nakaalam ng sikreto ng mga ito nung minsang magpaluto sila sa mga yon na panghanda sa pista. Ayon sa mga kumalat na balita, nakitaan umano ng buong mata ng tao yung kalderetang iniluto nito. Naging laman sila ng bulong-bulungan ng mga tao sa kanila. Kaya naman nagpakalayo-layo ang mga ito at lumipat na ng tirahan. Doon sa lugar na walang nakakakilala sa kanila at walang nakakaalam sa kanilang pinakatatagong lihim at ang sikretong putahe na idinadagdag nila sa mga inilulutong ulam. Ang kwentong ito ay karanasan ni na Lolo Tasio at ng mga kabarkada niya. Nangyari ito noong dekada 50 sa Tondo, Manila. Noong kapanahunan nila ay mga basagulero daw talaga sila. Sila umano ang mga kinatatakutan ng mga kapwa nila teenager noon sa kanilang lugar. Isa sa mga nakaugalian nila ay mangtrip lalo sa mga dayo. Kung minsan ay inaabangan umano nila ito sa mga kanto at
Pagkatapos ay pagtutulong-tulungan nilang bubugin. Kahit na wala naman itong ginagawang masama sa kanila. Nagkaroon noon ng panibagong saltas sa lugar nila sa may looban. Anselmo ang pangalan. Hindi ito gaanong mahusay sa pananagalo gawa ng purong Bisaya ito. Madiin itong magsalita. At kung minsan ay nahahaluan pa niya ng Bisaya ang mga salita na yon. Palagi itong nakayuko at hindi nakikihalubilo sa ibang tao. Lumalabas-labas lamang ito kapag papasok na ito sa eskwelahan. Halos kaidaran lamang ito ni Lolo Tasio at mas piniling maging tambay ni Lolo matapos mag-high school nun. Hindi na ito nag-aral sa kolehiyo gawa ng purong pakikipagbarkada at pakikipag-away ang nasa isip niya. Isang araw, naggayayaan umano sina Lolo Tasio at yung mga kabarkada niya na tumambay malapit sa may iskinita, kung saan dumadaan si Anselmo kapag pauwi na ito galing sa paaralan. Madalang lamang umano ang dumadaan sa iskinitang yon, dahil madilim doon at walang masyadong tao. Tanging si Anselmo lang ang madalas dumaan doon dahil yun ang pinaka-shortcut na daan papunta sa bahay na inuupahan niya. Nagmatanaw ni Lolo Tasio si Anselmo. Sumenyas na ito sa mga katropa niya. Tatawa-tawa pa umano sila nang harangan nila si Anselmo sa dinadaanan nito. 6 silang humarang dito kung saan pinaikutan pa nila ito at itinulak-tulak. Yung tipong parang pinagpapapasapasahan daw nila yon. Nung una, mahinahon ito. Hindi siya gumaganti. Bagkos ay nakikiusap umano itong padaanin na siya. Nagmistulang bingi sila sa pakiusap nito. Sinimulan na nila ang pananapak at panununtok. Laking gulat umano nila nang biglang manlaban si Anselmo. Literal na tumilapon umano ang katropa nila nang itulak niya ito gamit lamang ang kaliwang kamay. Sunod niyang itinulak si Lolo Tasio. Ramdam na ramdam ni Lolo yung bigat ng kamay nito at ang lakas ng puwersang pinakawalan. Kung ikukumpara ang katawan ni Anselmo sa katawan nila, wala umano itong panama. Kaya naman nagulat silang lahat dahil kakaibang-kakaiba umano ang lakas nito noon. Ang gulat ng nararamdaman nila ay biglang napalitan ng matinding takot. Nang biglang nagbagong anyo si Anselmo sa mismong harapan nila. Naging kulay pula ang mga mata nito, kung saan lumuwa pa yon kaya naman mas naging kapansin-pansin. Humaba at umumbok ang uso niya na katulad ng sa aso. Nang ngumanga ito, ay lumitaw ang matutulis na pangil kung saan sa dulo ay tumutulo pa ang malapot na laway. Tinubuan din ito ng makakapal na balahibo sa buong katawan. Nagkaroon din siya ng mahahaba at matutulis na kuko. Isa sa mga kasama ni Lolo ang sinunggaban ni Anselmo. Hindi na ito nakapalag nang kagatin siya nito. Dahil sa takot ay nagtakbuhan na sila noon at ang tanging naiwan doon ay yung inatake ng halimaw na bersyon ni Anselmo. Kinabukasan, kumalat ang balita na may natagpo ang patay sa may iskinita. Wakwak ang leeg, may malaking butas sa tiyan. Tikom ang bibig ni na Lolo Tasio at mga kabarkada niya kahit pa alam nila kung sino ang pumatay sa kanilang katropa. Naisip ni Lolo na magbakasyon na lamang sa probinsya ng kanyang lola. Dahil na rin natatakot siya na baka siya naman ang balikan ni Anselmo. Hindi nila lubos sa kalain na ang taong pinagtripan nila ay hindi pangkaraniwang tao. Isa pala itong mabangis na aswang.